Sir Mike, hi, nice to meet you. Thank you so much. Hi. I've heard so many good things about how you take care of cars in terms of PPF. Thank you so much. Brother, okay lang ba, brother? Thank you. Ito yung kay Direk, ginawa natin dito yung matte PPF. Ganda naman, sir. Yan, thank you. Tapos yung kay Sir Vince din, yung Audi. Yes, ginawa din natin matte. Sir, yun nga yung inspiration, sir, yung R8 ba yun? Sabi ko parang, sir, ang ganda ng pagka-matte niya. So, technically, sir, colorless talaga siya. It just turns the current paint. Yeah, from inside of using gloss na PPF, it's matte PPF naman siya. Eto, tour muna kita, brother. Yes, sir. Bago Ano to, sir? reveal. Sa inyo ba to, dito, sir? Sa mga clients natin. So, we have here, ito yung Lambo Gallardo, Lambo Urus. Eto, this one is double wrap project naman. So, ang ginawa natin dito, two layers. May wrap, and then may foil. Anong ano niya? Anong original color niya, sir? Blue yung color. Oh, galing. Actually, ayan brother yung ano. Eto, nung ginawa natin siya, this Lamborghini Urus, ganyan siya brother. Orange. Yeah. Mas maganda naman ngayon, sir. Actually, nakarap siya dating orange, tapos dinismantle namin. Kasi yung purple talaga yung kulay, sir? Yeah. Parang bluish purple. And then, dito sa Espargas, we are known for dismantle procedure. How long have you been, sir? Since 2010. So, 15, pero ako sa automotive, 17 years. 17. So parang ano, sir, kasabay lang kita nag-artista. Kasi 15th year ko rin this year. So sabay lang. Galing naman. Galing. Sobrang ganda ng Lambo, sir. I don't really appreciate Lambo as much. Yeah. Ang ganda ng ginawa niyo dito, sir. Existing mag siya, no? Yes, sir. I mean, rims niya. We repainted too. Repainted. Mas maganda sa Actually, tingnan. bumalik ulit siya ngayon. Babaguhin naman yung ulit. So, we have paint booth dito. So, anything you need, body kits, we have. Wrap, PPF, ceramic coating, and then paint. Meron din. What's your favorite car? Like not your dad's car, but what's your favorite car? Ferrari? Ferrari. Like Ferraris, This no? one? Bugatti. That's so expensive din. $100. Baka ikaw. This is the wrapping area. Okay, sir. Dust free. Tapos, we're using... Ano to, sir? Hyundai na Starex. Hyundai na Starex. Yan. Demo van. Pakita ko rin sa'yo. That's our personal van. Personal, Kinonvert sir. ko siya. From the regular Starex. okay, sir. Kasi di ba may Starex na bubble top before? Yes. A limousine. Yes, limousine. So, ito, nag-facelift tayo. Nag-change ng hood, Ganda, nag-change sir. ng grill, fenders, tapos naglagay ako ng Maybach na rims. Okay, correct. Para VIP setup. Pakita ko rin sa'yo yung loob niyan. Yes, sir. We're doing also yung interior. Mga captain seats. Okay, so all-in na pala. Yeah. If meron ka Alphard, if meron kang Grandia, we have seats. Papakita ko rin sa'yo. Sige, sir. With pneumatic massage. Sure. So, this Nag-iiba one, kulay niya, sir, so this one is holographic material. Two-layered siya. So, pag nailawan siya sa gabi, tumatakbo, gumagano siya. Hanip. So, gusto niya kasi futuristic. Pasukan yun, bro. Tsaka, sir, di ba, ano? Ang Cybertruck is not Tesla. Tesla wants it to be of separate branding for some reason. Kaya, tingnan mo, sir, parang halos walang may Tesla elements siya in terms of operating system, but branding-wise, wala. So, nakarap to, sir, dismantled. Fender, tinanggal namin. Bumper, sir, nito nandun pa sa loob. We have here infrared curing lamps to cure the material. Same with your car. Sabi ko kay Sir Vince, sir, okay lang ba? Pagka-wrap namin, after a few days, we'll have it ng ilang days pa para mag-cure down. Yes. Kasi, sir, kami dito, we don't do mass production. We have 3 capacity ng wrap. 3 cars lang pwedeng wrap at the same time. Once na tapos, labas for curing, pasok yung next. We don't do mass production. Sir, gusto mo makita loob nito? Sir, ito pakita ko. Marvin, ito sir, personal car ko. Binenta ko yung taho ko. Sabi ko, magbuo ako ng van. Laruin ko lang. Taho. Lahat ng clients ko kasi nagre-request, Spike, gawa ka ng VIP na van. So, hindi pa tapos yung flooring. And this one is our new product. The aviation seat, napa leather, ventilated seats with aircon and massage. Massage na, sir, subtle massage lang siya. Full electric headrest, backrest, then footrest. Tapos, may personalized mirror ka ito, dito. sa linagay lang ng wife ko. Yan, sir. So, yeah. Ganda naman ito, ma'am. Very comfy. It has aircon. Galing. Warm. You don't get that on a regular Starex, di ba? Yes, sir. Galing. We have seats for Gandia and available naman dito. Oh, next, sir. Different colors also.
different colors. Yeah. So any color we can match. Kasi from abroad, we can order na. We have swatches, pakita ko rin sa later. So, actually, hindi pa ito tapos sir. Kumbaga, kakastart lang namin buo. Okay. So, yung mga finishing touches, wala pa. Ito, tinatawag nating Artista Van. Ay. Yes. Refill? Na tayo. Refill. Halika na nga, gusto ko na nga. Pinor lang ako ni sir. So, Shit. this one, sir. Ang laki ng sure. Ang daming nakakita before na client. Sir, I mean, pang ilang IX mo siya? 40? First IX 40. So, peso tayo sir dito. So, it's my first time to get services from S5S and I'm quite excited and this is my first time to see my car in person. I don't know if the photos gives justice to it nung nasend siya sa akin, sir, but I have a friend who's loyal client of yours and I saw the things that you have done with this car. So, feeling ko, sir, my car is in good hands na. Okay, Let's go. Okay, calm down. Ready, set, go. Nang dating sa akin, sir, Batmobile eh. Batmobile daw. Brother, you can check all the edges. This one, kita mo yan. Napasok yun, sir. Parang wala pang iX40 na ganito. Wala pa. So, pag bumiyahe kayo ni Direk Nico, tsaka ni Sir Vince, trio na kayong nakamat. Yes. You like it, Macho? You like the color? So guys, ito si Direk Nico, siya yung first client natin sa Yes. S5S. Ah, talaga? From your group. Okay, So okay. ginawa natin yung Range Rover Defender. na tawag. Founder na pag masyado ka nang matagal direct. You wanna see inside? Yan, sir. Look inside. Come on. You like inside, Ancho? It's spacious, but this is full electric. You like Cybertruck instead? Your taste is so expensive, huh? Your dad is teaching you not the good things, huh? So brother, this one, as you can see, yung PPF natin. Yes, sir. Talaga siya yung package. Ito, sir. Dito ako lagi tumitingin kasi Yes, sir. yung most of the parts na for granted. So tayo, every detail, we check talaga. So, how long did the installation? For the installation, sir, ang standard procedure natin is 15 days. Yes, sir. So, 15 days wrap siya with initial curing. Pero like, for example, kay Sir Vince, sinabi mo, if you have extra time, Meron, sir. so, ganito ang resulta. Sir, ang ganda, sir. So, pag hindi siya minadali talaga, sir, ganito ang film. Happy, sir. So, pero Happy. sorry, bawal magsabi ng mga bad words, sir. Ngayon, sobrang, kaya pansin mo, sir, mukha siyang pink, di ba? Wala kang Siyang makikita bakas na Batmobile siya. black Wow. talaga. Which one do you like better? This one or that one? The Land Cruiser? This one, no? Good choice. Ganda, sir. Thank you so much. Wow. So, sir, yun na. With what you saw, any final thoughts? Oh, yes, of course. This is my first time, but so far, based on what I see with my car right now, I know I'm happy about it. But we'll see kasi hindi lang naman sa foil nagtatapos yung services ng S5S eh. So, I'm looking forward for my future car modifications with you guys. Yeah, So, thank you so much, sir. Thank you, It's an ma'am. honor. Sir, maraming Thank you so salamat sa much. tiwala. Thank you so I'm much. looking forward I for am more. very much looking forward, sir. Especially dun sa bago mong laro. Yes, Hindi sir. natin muna sasabihin. Yes. Parating pala list doon. Yes. Ganda, sir. Yan. Thank you, sir. Thank you so much. Walang sir. Maganda talaga. Right, so we just revealed the car and na-turn over na rin natin yung BMW iX project natin to Sir Alden Richards. So brother, maraming salamat and looking forward for more. I'm looking forward, sir. I also appreciate the mere fact na di natin kailangan masyadong ibenta yung product natin because the result will speak for itself. Trust me, guys. Hindi ako sinungaling. Yun lang yun. So that's it. Hello, Countdown fans! Ito na nga ha, si Sir Alden na napamura sa ganda ng kanyang kotse mga kasos. Magkano kaya to, no? So full version ito mga kasombreros.
Tapos si Ma'am Catherine naman ay spotted din dito, parang naka-black siya. Tapos may bagong post siya, no, sa kanyang endorsement. Yan at marami pang iba mga kasambreros. So uunahin ko muna itong pinost ni Ma'am Catherine kagabi na kanyang bagong post endorsement mga kasambreros na TCL, na kung saan ay ito pala yung suot niya nung sumayaw-sayaw siya mga kasambreros. Yung naka-short siya na stripe na pula, tapos white yung kanyang damit. Tapos sabi niya sa kanyang caption ay yes to adulting, no to dirty laundry. With TCL Super Drum, doing laundry is simpler, smarter, and simpler every fabric. So sa kanyang TCL ito mga kasambreros. Tapos parang ano pala to, no? Parang washing machine na ibang klase. Parang pina-high-tech na washing machine mga kasambreros. So laundry, parang all-in-one na siya, no? Of course may dryer, may parang kung kasama itong cabinet mga kasambreros. Pero yun po, no, sobrang cute ni Ma'am Catherine dito. Nag-ano lang siya, parang ito umuupo, tapos maglalaba kunwari mga kasambreros. So super smart. So parang ano siya, no, may sariling, di ko kung may sarili siyang tawag dito, remote or something mga kasambreros. So super clean, supreme care. So ayun po, cute lang ang inyong phenomenal box office Cinema Queen. And then ito, so sa November 7 ay magkakaroon din ng event si Sir Alden. So November 7 din ipapublish ng ABS-CBN yung kanilang bagong station ID. Tapos si Sir Alden naman ay magkakaroon siya ng appearance, no, or show. Magjo-join siya mga kasambreros sa Robinson's Market, no, sa Robinson's Magnolia mga kasambreros. So first day, it's a day 1 of the most wonderful time of the year. So parang ano siya, nagsimula siya kahapon hanggang 7. So ganun mga kasambreros. So the celebration gets even brighter this Friday. So sa Friday siya pupunta mga kasambreros na with a special appearance by Asia's multimedia star, no? See you there, no? Sabi sa Robinson's Magnolia Supermarket na post mga kasambreros. So nag-design na sila na parang Christmas village mga kasambreros. So yun ang kanilang theme, no? Sa kanilang tawag dito, sa kanilang event doon mga kasambreros. So abangan din natin itong appearance ni Soiti doon mga kasambreros, no? And then ito, so may iba pang pictures dito, no? Si Sir Alden, ito naka-black siya, tapos naka-glasses mga kasambreros. Tapos may flower, and then yung dito, parang ito yata yung time na na pumunta siya sa Cebu, mga kasambreros, tapos umattend siya ng birthday, or dalawa yung picture na andito. Birthday, iba rin yung kay Joy Spring naka-white yata siya doon. Po pwedeng ito rin yun mga kasambreros. Tapos may isa dito naka-black siya, so magkaibang look mga kasambreros. Naka-black siya, tapos naka-glasses din po, tapos may fan. Tapos yung fan na ito, sabi niya ay dati daw ay parang gusto nilang daw pumunta sa Aldab, ganun, or makita sila sa Aldab. Pero ngayon ay si Alden na mismo ang pumunta dun sa place nila. So parang kumain yata si Sir Alden doon mga kasambreros, no, sa kanilang place. And then so yun, nagpa-picture of course, no, si yung fan mga kasambreros, si Sir. And then ito, so iiklian ko lang ito mga kasambreros, no, kasi medyo mahaba na. Kasi full version ito mga kasambreros, no. So itong betadine pala yung kagabi. Yung pinost ni Ma'am Catherine na naka-violet siya. Wala kasi siyang hawak na item kagabi, or hindi niya hawak yung itong betadine, no. So tama nga. So betadine parang kulay violet mga kasambreros ang color theme, no, ng betadine mga kasambreros. So ito na nga yung item natin mga kasambreros na bumili, no. Ano pala siya, parang tinignan niya rin pala yung ibang mga kotse doon mga kasambreros, no, sa pinagbilhan niya sa S5S Auto Hub mga kasambreros.
So parang tumingin-tingin siya bago yung kanyang mismong kotse na nabili mga kasambreros, tumingin-tingin siya ng iba pang kotse. Tapos yung pinaka-fine na niya ay silver black na iX mga kasambreros, no? S5S. So first time niya itong kumuha ng kotse sa S5S Auto Hub mga kasambreros. So kasi nga may kakilala siya na dito rin kumuha, kung kaya ay mapapanatag siya mga kasambreros na mga kasambreros. So yun, ang ganda, napamura nga siya dito sa ganda ng kanyang kotse mga kasambreros. So para may bago rin siyang or may darating pa siyang bagong laruan sabi dito sa S5S. So parang may bago, maliban dito sa kotse ay may inaantay na naman siyang bagong gamit, no? Baka bike na naman na bago or kotse na bago or hindi natin alam. So aabangan natin kasi sabi dito, no, ang bagong laruan. So sa next na parang may laruan siya na darating pa mga kasambreros. Laruan lang sa kanya to, no, kasi syempre magkano kaya to, no? Yun ang napapatanong din ako mga kasambreros kung magkano ito. So may mga modifications din palang gagawin dito. Parang aayusin, pagandahin, tapos may mga design na ilalagay mga kasambreros dito. So yun po. And yun, so congrats Pops Alden sa iyong bagong laruan. Laruan lang. Laruan lang kasi ang presyo ay parang panlaruan lang din para sa kanya mga kasambreros, no? Kay Phenomenal Box Office Cinema King. And ihahabol ko, no, yung Patrol na interview ni Ma'am Karin. So lilinawin ko iyon. Ano pala, no, parang nakaset siya kagabi, pero yung pagpapalabas nun ay hindi pa ngayong araw or sila na araw. Kasi nag-abang ako kagabi kasi akala ko ay doon ay yun na mismo yung pagpapalabas kagabi. So hindi pala mga kasambreros, no? Baka ngayon or bukas abangan natin yung interview na yun ni Catherine TV Patrol. So nag-aabang din ako kagabi, akala ko kagabi nila ipapalabas, so hindi pala. So pero i-update ko po kayo mga kasambreros. Alright, so yan na siya sa ating countdown items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is Tuesday na po, no? November 4, 2025. Isang mahangin na Tuesday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin at para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasambreros, kapupulutan po natin ng aral. Ang title po ay Alikabok at Putik. Genesis 3 verse 19. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken. For dust, alikabok, you are, and to dust you shall return. So, nilagyan ko lang ng putik mga kasambreros kasi tayo po ay nilikha, no? Finorm ng Panginoon mga kasambreros mula sa putik or alikabok mga kasambreros. And yung ibang translation sa English ay clay, no, mud, dust mga kasambreros. So, ganoon po siya. Generally, yung Genesis 3:19, marami ito yung time na, no, na kumbaga pa ay nagkasala na, no, after magkasala ni Adan at Eva. So, pinoproclaim na at saka dinideclare ng Panginoon yung kanilang sumpa, no? Kasi nga nagkasala tayo by disobeying yung pagkain nga sa puno o bunga ng puno ng kaalaman at mabuti or mabuti at masama mga kasambreros, ang puno ng kaalaman. So sabi niya, in the sweat of your face you shall eat bread. So parang paghihirapan mo talaga, no, yung which is ginagawa natin yan. Kailangan paghirapan natin yung ating mga kinakain, kailangan mag-earn tayo ng pera, kailangan tatrabaho tayo, no, hindi siya easy go lucky, no, mga kasambreros. So, puwero na lang. Kasi kahit mayaman, no? Kahit mayaman, maraming pinoproblema na agenda araw-araw, no? Ganun mga kasambreros. So, ang sinasabi dito ng Panginoon ay kay Adam, no? Specifically, at saka straight kay Adam mga kasambreros. Ang Genesis 3:19, after he and Eve have eaten the forbidden fruit, no? Yun yung sinabi natin mga kasambreros na yung
ipinagbabawal na prutas, mga kasumbrero. In ang verse na ito, nag-serve sa ating reminder ng consequences ng kasalanan at saka disobedience, no, pagsuway, mga kasumbrero, sa utos ng Panginoon. So hindi lamang sa kanila ito applicable kasi syempre tapos na yung kanilang generation. Tayo po sa ating generation ay ito na po, mga kasumbrero, no, may mga consequences ang kasalanan ng tao. So as long as there is human being, as long as there is life sa mundong ito, ay makakatikim at makakaranas talaga ng consequences. So kapag nag-disobey tayo sa ating Panginoon. So yung kasalanan ng old people sa ancient times, mga kasalanan, ay nabayaran na, no, ng kasalanan ay nabayaran na ng Diyos natin, mga kasalanan, na si Lord Jesus Christ. However, yung ating pamumuhay ngayon, yun po yung huhusgahan. Yun po yung huhukman, mga kasembreros, ng ating Panginoon when we die or when He returns, mga kasembreros. So God is emphasizing the mortality and limitations of human existence by telling Adam that he will return to dust. So ito na yun, mamamatay talaga ang tao, mga kasembreros. Babalik tayo sa ating pinanggalingan kasi pinanggalingan natin ay alikabok, pinanggalingan natin ay putik or clay, mga kasembreros, ay dun din po tayo babalik. Pero that's just our physical body. Yung ating spirit o ating kaluluwa ay babalik, no, kung saan, mga kasembreros, either sa impyerno or sa langit, mga kasembreros. Well, of course, kailangan pipiliin natin at kailangan di-desire natin, mga kasembreros, na sa langit tayo magpupunta. Walang sino man, no, ang gustong mapunta sa impyerno, mga kasembreros. So ang verse na ito ay nagsiserve sa atin ng stark reminder of the ultimate outcome of sin, which is death, no. Yun talaga, kasi nagkasala, kasi di ba nung wala pang kasalanan ang tao, sina Adan at Eva, ano sila, immortal, no. Walang kamatayan, walang katapusan, mga kasembreros, sina Adan at Eva nung hindi pa sila nagkasala. But, no, nung nagkasala na sila ay nagkaroon na ng kabayaran, nagkaroon na ng death, mga kasembreros. So that is the part of consequence, mga kasembreros, ng Panginoon na magkakaroon at mamamatay ang tao. So reflecting on this verse prompts us to contemplate, talagang magmuni-muni tayo, isipin natin, mga kasembreros, na yung mortality natin at ang ating fleeting nature ng buhay. Kung pa fleeting, ibig sabihin po ay temporary. Hindi tayo bato, hindi tayo forever sa mundong ito, mga kasembreros. Manlalakbay lamang tayo sa mundong ito. Kung kaya sa mga negatrons nga, no, at saka mga busters, ay talagang napakaikli ng buhay para maging bitter, no, at para maging masama tayo sa ating kapwa-tao. So much better na piliin natin maging mabuti, maging kind, maging loving, maging patient, maging merciful at forgiving, mga kasembreros. This verse challenges us to consider the consequences of our actions and the importance of obedience to God's will. So that's the total opposite, yung obedience at disobedience. So kung mayroong disobedience, of course, yun ay ang obedience ang kanyang opposite or ang kanyang positive side. So kapag nag-obey tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, there is that blessing and promise. Tapos kung consequences naman doon sa wala or sa sumusuway, mga kasembreros. We acknowledge our mortality, reminding us of the need for repentance, pagsisisi, forgiveness, pagpapatawad, and a renewed commitment to living in alignment with God's plan for us. Let us consider how we are living our lives in relation to God's commands as we ponder Genesis 3:19. So, are we being mindful of our mortality and the fleeting nature of life? So, kasi ang tao, talagang parang gusto nila mabuhay sa mundo ito ng forever. So, ginagawa nila yung gusto nila, kahit na mali, no, parang walang proper direction, walang right direction, mga kasembreros, na mula sa Panginoon, because in the first place ay wala silang pananampalataya, no, hindi sila titiwala sa Panginoon, mga kasembreros. Kung kaya wala rin silang panahon sa Biblia kasi nga inisip nila, kaya ko naman gawin, kaya ko naman sarili ko, kaya kong gawin ang gusto ko, no, gagawin kong gusto ko. So ganun, mga kasembreros, which is kasalanan po sa ating Panginoon, mga kasembreros. So ang sinabi niya dito na, you will eat for food, or you will eat your food by the sweat of your brow until you return to the ground, for you are taken from it. Sabi ng Diyos dito ay, when God declares those words, they are a somber reminder of the fall from grace and the consequences of sin. So kung bumagsak sila doon sa grasya ng Panginoon patungo sa consequences or mga
kinahinatnan ng kasalanan, mga kasembreros. So tatlong phrases, no, ang nakafocus dito. Sabi dito sa una ay, by the sweat of your brow, and you will eat your food, and for dust you are, and to dust you will return. So ang pinakaunang phrase dito ay nag-i-evoke sa atin ang picture ng relentless labor and toil. So yun nga, no, sabi ko kanina ay trabaho, kailangan pagtrabahuan natin, kailangan dugot pawis mo na yung ating ginugugol para magkaroon tayo ng pagkain, para mabili natin yung ating pangailangan, yung ating needs, yung ating desires or ating likes, mga kasembreros. So ganun po siya. And yun, nagpo-provide sa atin ito ng relevant kasi ito, mga kasembreros, no? Yung ating yung salita ng Panginoon na to na may yung significance niya ay relevant today, mga kasembreros. Kasi nga kung hindi natin naiisip na mortal tayo, hindi tayo immortal sa mundong ito, ang tao wala yung silang direksyon. So they're not kind with their fellow people, hindi sila nagiging mapagpatawad, kahit na magkakapatid nag-aaway, no, hindi sila papatawaran, parang hanggang libingan, hanggang kamatayan ang kanilang hidwaan, walang patawaran, walang pagpapakumbaba, walang understanding, walang mercy, no? So walang love in general, mga kasama. So understanding our mortality can lead us to a deeper appreciation of the gift of life and the need to prioritize our spiritual growth. So marirealize natin yan, mga kasimberos, kapag na mas malalim, kapag kung pa ma-appreciate natin yung purpose ng buhay ba, na hindi tayo permanente sa mundong ito. And humility, no? Humility rin talaga, mga kasimberos, kasi nga tayo ay alikabok lamang, tayo ay clay lamang, tayo ay putik lamang. So walang dapat ipagmayabang. So dahil ganoon ay magpatawad tayo, dahil ganoon ay maging maawain tayo, maging mapagmahal tayo, maging understanding tayo sa ating pamilya, lalong-lalo na, and sa mga tao sa paligid natin, mga kasimero. So as long as we appreciate and deepen our relationship with God, we will be humble, no? More forgiving, more loving, more patient, and so on, mga kasembreros. So kung kaya parati natin tatandaan na tayo po ay magpakumbaba, no, at saka maging mapagmahal sa ating kapwa-tao, because alikabok at putik lamang tayo, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, na tayo po ay alikabok at putik lamang sa mundong ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.